Mga kaibigan, welcome back. Marami po tayong balita dito. Gilas Pilipinas, good news kasi mahina na nga yung mga kalaban natin na version ngayon ng Australia. Nalaglagan pa ng isang big man mga kaibigan. Kaya maganda talaga yung chance natin sa ngayon. At kay Soto masusubukan sa heaviest player ng B-League, 7 foot 300 pounds. Pag-uusapan din natin ang sinabi daw ng kampo niya at kung kailan kaya makakalaro ang pambato natin. Simulan po natin sa Gilas. Ilang araw na po ang game natin sa Australia na sobrang tagal na nating hindi tinatalo. 52 years na mga kaibigan. So pag tinalo po natin sila ngayon, ay history talaga ito sa ating national team. Ang good thing dito mga kaibigan, sa atin po ang venue at ang lineup po ngayon ng Australia ay masasabi kong mahina. Ito yung pinakamahinang version ng Australia na makakaharap ng Gilas. Madaming bagito dito sa lineup nila. Ilan lang ang veterano at malaki nila, unlike dun sa nakalaban natin sa Asia Cup. Hindi ko po alam kung ito ba ay dahil hindi available yung mga players nila o takot lang talaga ang mga players nila ngayon na maglarong muli dito sa Gilas dahil nga sa nangyari noong 2018. So fast forward po tayo. Kakalabas lang nito mga kaibigan, sinabi na po ng ESPN host at pinost na rin ito ni John Casey na commentator ng NBL. Kumpirmado na daw po na si David Okwera, ang 6'10 big man ng Boomers, ay hindi makakalaro dahil sa foot injury. So 11 players lang po ang Boomers laban sa Guam at Pilipinas. So sa lineup nila na yan mga kaibigan, ang tallest na lang ay si Sam Proling na 6'10 din mga kaibigan, ay galing po yan sa Achilles injury. 1 year din yan hindi nakalaro, kakabalik lang. So mahina po ang lineup at underman ang Boomers ngayon sa atin pang venue. Ito yung pinakamagandang chance na para sa Gilas mga kaibigan, para talunin natin sila. Kung titingnan mo talaga yung lineup versus Gilas, maganda talaga ang chance natin. Pero syempre sa mismong game pa din magkakaalaman. Ngayon, pag-usapan naman natin si Guy Soto. Sa daming lumalabas before sa mainstream media, like out na daw ito sa second window, pero committed na sa third window, ay pinabulaan na naman ito ng kampo daw ni Kai mga kaibigan ay sa report ng Spin. Maraming salamat po. Kai hasn't committed to the July window, ika daw ng kampo ni Kai. At yung NBA offer rumors para dito kay Kai, kaya out sa Gilas, hindi daw po yun totoo. At ang focus daw po ni Kai ay eto nga, to be stronger and playing well sa Koshigaya. So hindi rin committed si Kai daw dito nga sa third window. July po yan, and yan din po kasi yung time ng NBA Summer League. Kung may dumating sa kanya na opportunity sa time na yan, sana Summer League po ang piliin niya kasi Pilipinas din naman ang kanyang binabandera, nire-representa on bigger stage pa. So kung hindi po makalaro si Kai dyan sa third window, possible dito na siya makalaro sa fourth window mga kaibigan. Second round na po yan ng World Cup qualifiers, August po yan. Off-season ng B-League, may FIBA break at walang NBA tryouts. Medyo matagal din yan mga kaibigan at medyo matagal natin hindi makikita nga itong pambato natin sa Gilas. Pero ito sa Japan, may games po siya after ng second window. Maganda to, back-to-back games sa dati niyang team na Hiroshima. Mapapalaban po si Kai dito ng kaldagan talaga. Masusubukan siya sa napakalaki na import. Ito po ata ang heaviest player ngayon ng B-League. Almost 300 pounds. Ito si Kopi Cockburn. 7-footer yan mga kaibigan ha. Mas mabigat po yan ng 1 kilo sa napakalaki na si Joshua Smith na 132 kilos. 6'10 ang height. Si Kai mga kaibigan approximately 120 kilos. 264 pounds. Magandang challenge to kay Kai kasi kita ko malakas talaga ang katawan niya ngayon. Di basta-basta na mapatras. Sa tingin ko, mabubutatan ni Kai etong si Kopi Cockburn. Base sa laro niya, abangan po natin yan mga kaibigan. Shoutout ko po pala si Jay Pangan, Judens Ferrer, Golosino, Tonsky Cajes, Insper Lop, Lennon Parcon, Ryan Macala, Epimaco Picardal, Lisel Lutarino, Jonathan Sagun, Jose Milos, Will Bellin at Aten Star. Mga kaibigan, maraming salamat po.